Magluluto na nga ako ng pananghalian pero bago yun, i-share ko nga muna sa inyo itong nakakatuwang nangyari dito sa aking onion. Sa tagal nga niya sa loob ng rep, tinubuan na pala siya ng dahon. Pwede ko na nga itong itanim sana mga mare kaso nag-iisa na lang siya kaya naman ginamit ko na sa pagluluto. Anyways, hindi na nga iba sa inyo itong lulutuin ko at magluluto nga lang pala ako ng sinigang na baboy. Kung nanonood nga kayo ng aking mga mini vlogs, alam nyo naman na hindi talaga pwedeng mawala ang sinigang sa ulam namin sa loob ng isang linggo. Minsan nga 2 beses ako magsinigang mga mare or di naman kaya 3 dahil eto talaga ang paboritong inuulam ni Habila. At syempre kapag eto yung ulam mga mare, mas marami nga siyang kumain kaya naman mas ginaganahan nga ako kapag eto yung niluluto ko. Isa rin kasi sa kasiyahan nating mga nanay kapag nakikita natin silang nabubusog sa mga inihahanda nating pagkain para sa kanila. At alam niyo naman mga mare, nakagagaling lang ni Habila sa sakit kaya naman kailangan niya ngang kumain ng marami at magpalakas. Anyways, ang dami ko na naman ngang nasabi, balik na nga pala tayo dito sa niluluto ko. Sinigang na baboy nga pala itong lulutuin ko at medyo dinamihan ko na nga dahil pupunta rin kasi ang mga bata. Pagkatapos ko ngang isang kutsa yung baboy ay nilagay ko na agad etong talong at etong labanos. Mas inuuna ko ngang lutuin etong mga gulay na to para naman mas mabilis nga siyang lumambot. Mas gustong gusto kasi ni Habila kapag sobrang lambot ng talong at nilalagay ko nga to sa kanin niya. Yung labanos naman ay hilig niya talagang papakin. Anyway, naglagay na nga rin pala ako ng 3 cups ng water. Naglagay na rin ako ng pampaasim na sinigang mix, okra at etong kangkong. Tinakpan ko lang saglit mga mare at eto nga luto na ang ating sinigang na baboy. Panigurado na marami na naman makakain ng mga bata. Anyways, naisipan ko nga palang gumawa ng dessert. Gumawa nga pala ako ng Choco Moist cupcakes nung nakaraan pero maraming ang natira dahil alam niyo naman mga mare, inuubo nga si Habila. Kaya naman sakto nandito ang mga bata, naisipan ko nga gawa ng twist. Naisipan ko nga gawin na Choco Pops na lang at lalagyan ko nga ng mga sprinkles dahil marami rin naman dito sa bahay. Niluro ko nga yung cupcakes dyan mga mare at naglagay nga lang pala ako ng all-purpose cream. Pwede naman i-bap mga mare basta mabilog nyo lang kagaya ng ginagawa ko. At dahil all-purpose cream nga lang yung meron dito sa bahay, eto na lang yung ginamit ko at ganito nga yung naging itsura niya. Uunahan ko na nga pala kayo mga mare, malinis yung kamay ko at hindi na nga pala ako naglagay ng gloves dahil kami lang din naman yung kakain nito. Anyways, after ko nga palang mabilog yung tinapay ay gumamit lang ako nitong Beryl's white chocolate. Iniwa ko nga lang pala ng maliliit at nilagay ko nga sa microwave para mas madaling matunaw. Naglagay nga ako ng konting food color na kulay pink mga mare para naman mas maganda nga yung itsura niya. And after ko ngang ma-coat yung mga tinapay ay nilagyan naman isa-isa ni Habila ng mga sprinkles. Tuwang-tuwa nga si Habila habang ginagawa namin to mga mare at alam nyo ba na napakaganda rin tong banding ninyong mag-ina. Pwede nyo rin naman tong ipang negosyo kung gusto nyo mga mare or di naman kaya pwede nyong gawing dessert pang merienda o pang baon ng mga bata. Kaya kapag meron nga kayong natitirang mga cupcakes or di naman kaya mga tinapay na chocolate ay pwede nyo nga gawing Choco Pops. Tayo mga ina talaga hindi lang ilaw ng tahanan, dapat marami din tayong alam. Anyways, kung saan na nga napunta itong vlog natin, kaya yun na lang muna mga mare for today's video. See you on my next vlog.